debate o pakikipagtalo. Ang debate o pakikipagtalo ay isang pakikipagtalong may estruktura. Isinasagawa ito ng dalawang grupo o pangkat na may magkasalungat na panig tungkol sa isang napapanahong paksa. Ang dalawang panig ay ang proposisyon o sumasang-ayon at ang oposisyon o sumasalungat. Sa debate, may isang moderator na magiging tagapamagitan upang matiyak na magiging maayos ang daloy ng debate at igagalang ng bawat kalahok ang mga tuntunin ng debate. Sa pagtatapos ng debate ay may mga huradong magpapasya kung kaninong panig ang higit na nakapanghihikayat. Ang mga hurado ay dapat walang kinikilingan sa dalawang panig ng mga nagdedebate at kailangang nakaupo ng magkakalayo sa isa't isa at hindi mag-uusap-usap bago magbigay ng kani-kanilang hatol upang maiwasang maimpluwensyahan ang hatol ng isa't isa. Di tulad ng mga karaniwang argumento sa pagitan mo at ng iyong pamilya o mga kaibigan, ang bawat kalahok sa isang formal na debate ay binibigyan ng pantay na oras o pagkakataon upang makapaglahad ng kani-kanilang mga patotoo. Gayon din ang pagpapabulaan. Samantala, may nakatalagaring timekeeper sa isang debate upang matiyak na susundin ng bawat tagapagsalita ang oras na laan para sa kanila. Karaniwang ang paksa sa isang debate ay ibinibigay ng mas maaga upang mapaghandaan ng dalawang panig ang kani-kanilang mga argumento. Narito ang mga katangiang dapat taglayin ng isang mahusay na debater. Ang mga sumusunod ay mga karaniwang pinagbabasehan ng mga hurado sa pagiging mapanghikayat, kaya't kailangang isaalang-alang ng isang debater. Una, ang nilalaman. Napakahalagang may malawak na kaalaman ang isang debater patungkol sa panig na kanyang ipinagtatanggol at maging sa pangkalahatang paksa sa debate. Kailangan niyang magkaroon ng sapat na panahon upang mapaghandaan ang sandaling ito at kasama sa paghahanda ang malawakang pagbabasa, pananaliksik at pangangalap ng datos at ebidensya tungkol sa paksa upang magbigay ng bigat at patunay sa katotohanan ng kanyang ipinahahayag. Ang sumunod naman ay ang estratehiya. Dito makikita ang husay ng debater sa pagsalo o pagsagot sa mga argumento at kung paano niya maitatawag ng pansin ang kanyang proposisyon. Narito ang mga uri o format ng debate. Maraming iba't ibang uri ng debate, subalit ang pinakakaraniwang ginagamit ng mga mag-aaral ay ang debating may uri o format na Oxford at Cambridge. Sa debating Oxford, ang bawat kalahok ay magsasalita lamang ng minsan, maliban na lang sa unang tagapagsalita na wala pang sasaligang mosyon kaya't mabibigyan ng isa pang pagkakataong magbigay ng kanyang pagpapabulaanan sa huli. Sa pagtindig ng bawat kalahok upang magsalita ay magkasama na niyang ilalahad ang kanyang patotoo at pagpapabulaan. Samantala, sa debateng Cambridge naman, ang bawat kalahok ay 2 beses na titindig upang magsalita. Una ay para ipahayag ang kanyang patotoo at sa ikalawa ay para ilahad ang kanyang pagpapabulaan.